naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts, fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Kahit na meron na ho tayong natanggap ho na bakuna, mga kaibigan, ang bakuna kontra ho sa COVID-19, patuloy pa rin ho tumataas. At tumataas ho yung bilang ho ng mga naitatalang infection ho sa bansa. At kakaunti pa lamang kasi ang nabibigyan ho ng vaccine. At kahapon, kumbaga nag-umpisa na. At kung di ako nagkakamali, dyan ho sa Cebu, dyan ho sa Davao City, at papunta na ho dyan, mga kaibigan. Kaya posibleng pumalo raw, mga kaibigan, nasa mahigitong 715,000. Ito ho yung COVID-19 case sa bansa. Sa katapusan ho ng Marso, kumbaga napakabilis ho nung datos ho nila. Dahil ito ho naging babala ho ng Octa Research Team, kasunod ho dun sa pagtaas, mga kaibigan, ng 1.51 ay yung reproduction member ng COVID-19 case dito ho sa NCR. At kumbaga dito ho nakasentro itong Octa Research dito ho sa NCR, mga kaibigan. Dahil malaki raw ho yung naging, kumbaga malaki ho yung tsansa na sinasabi, baka daw ho umabot ho dun sa 15,000 ay yung kabuuan. Ito yung bilang ho anong nasawi ho sa bansa, mga kaibigan. At kumbaga kasabay ho nito, kumbaga nakitaan din ho nung ay yung upward trend ng COVID-19 case dito ho sa lungsod ho ng Pasay. Ang ginawa ho dyan ho sa Pasay ho, mga kaibigan, kumbaga dun ho sa bawat barangay, yun na lang ho yung ni-lockdown. Tama lang naman ho yun. Kumbaga, di ba't panawagan nga ho ng Department of Tourism, kumbaga unti-unti na hong luwagan. At base ho yan, dun ho sa tinalakay ho natin kahapon, sa tanggapan ho ng DILG, kumbaga yung mga travel authority, medyo luluwagan na. Bagamat medyo tumataas pa rin ho ang kaso ho ng COVID-19, di ba, nakapasok na ho sa bansa ho natin. Ito ho yung nakakahawang South African COVID. Itong South African coronavirus variant. At ayon ho yan sa Department of Health, kumbaga umakit naman ho sa 87 ay yung kabuuan o bilang ho ng kaso ho ng UK variant dito sa bansa ho natin, matapos yung madagdagan ho ng 30. Kumbaga ito ho yung bagong kaso, bagamat meron na ho tayong bakuna. At kahapon medyo samud-saring reaksyon at opinion ang tinanggap ho ng mas nakakarami. Kasi kung papakinggan mo ang boses ho ng social media, mga kaibigan, sabi nga ho nila, donasyon lang ho ng China o ng Chinese government. Tama. Paano naman ho yung nilaw ng ating gobyerno? Kumbaga wag muna ho tayo pumasok ho doon ho sa ganung usapin. Ang pinag-uusapan ho dito, mga kaibigan, kumbaga unti-unti na hong sabi nga ho unti-unti ho nang makakabangon ang ekonomiya. Kagawa nga ho ng meron na hong bakuna, mga kaibigan. At kasabay ho nito, kumbaga nakitaan din ho, mga kaibigan, itong upward trend ng COVID-19 case. Nandyan ho sa Pasay, nasa Manila, nasa Makati, Malabon, at Nabotas, mga kaibigan. At kapansin-pansin din ho, mga kaibigan,
yung pagtaas ng bagong naitalahong kaso sa lungsod ng Quezon. Dyan ho sa Valenzuela, dyan ho sa Caloocan, sa Taguig, tsaka ho sa Parañaque at Las Piñas mga kaibigan. Dahil ho dito, kumbaga, tumaas ho ng halos 6%. Ito hong rate ho dyan sa NCR, batay na rin ho dun sa 18,000. Ito ho yung PCR test kada araw mga kaibigan. Sapol ho nung nitong nakalipas ho na 7 buwan at wala naman daw hong kumbaga kinalaman itong nakalipas yung holiday mga kaibigan. Kaya hinala ho ng grupo, kumbaga may kinalaman pa rin ho dito yung mas nakakahawang UK variant. Di ba nag-umpisa ho to dyan ho sa Bontoc, dyan ho sa Mountain Province. Kumbaga halos dumoble yung positivity rate. Kumbaga dyan ho sa Central Visayas. Tsaka dito ho sa NCR mga kaibigan. Kumbaga kumpara ho nung nakaraang linggo. At sabi nga ho dyan, ang tanggapan ho ng Department of Health. At kanina nga nagsagawa ho ng press conference ho doon. At meron na nga hong bakuna. Bagamat tumataas pa rin ho yung kaso. Kagaya ho dun sa South Africa na COVID. Ito ho yung bago. Parang wala na hong katapusan, di ba? At ang plano nga ho dyan ng ating gobyerno, sabi nga ho nila, nag-apply o hindi ba, di ba? At tila hindi ho nagkasundo regarding ho dito sa dito ho sa paghain ng emergency use authorization dun ho sa Sinopharm ho sa Pilipinas. At siguro meron lang hindi pagkakaintindihan ho dyan ngayong Martes. Kumbaga nakumpirma ho yan ng FDA mga kaibigan na nakapag-apply na ho para ho dun sa emergency use authorization. At siguro mamaya kumuha ho tayo ng expert ho dyan at ating kausapin mga kaibigan. Dahil sa lungsod ho ng Maynila, kumbaga umarangkada na. At napakarami na rin ho mga official ho ng gobyerno. At karamihan kahapon, tila ho mga sabi nga ho nila mga cabinet secretary yung unang sumalang. 0927-861-1921. Ito sabi ho ni Kuyang Bani ng San Juan City. Karex dito ho sa San Juan nag-positive ho ang mayor ho namin na tama. Si Mayor Zamora ng San Juan City Nasaan ba yung engineer natin Para bang mahina na naman yung aircon. Ito sabi ni Kuyang Rapi, tama lang Karex na unti-unti na hong mabakunahan yung ating mga kababayan. Pero tanong lang ho namin, nakala ho ba namin unahin yung mga frontliner o mga senior citizen? Hindi, ang ginawa lang ho kahapon, inumpisahan ho yan ng mga cabinet secretary. Kasi ang punto ho dyan sa social media, ay dapat sila ho yung mauna. Tama. Pero nung kinausap naman ho, yung halos karamihan ho dyan sa Maynila, medyo nag-aalangan ho sila dun ho sa binigay ho ng Chinese government. Mantakin yun, nagbigay na nga, kumbagay voluntaryo. Sabi naman ho nila, hindi Garix, malaki rin naman ho naging pakinabang ng bansa ho natin dyan ho sa China. Kumbaga wag na ho tayong humantong ho dun sa sumbatan na yan. Ang kagandaan ho niyan, voluntaryo, nag-donate ho sila, para ho makatulong ho sa bansa ho natin. Ganun lang ho, kadaling intindihin ho yun. Kasi may mga nagko-comment ho dyan, sabi ho nila, dapat ang inuna yung mga senior citizen, yung mga nakababad ho dun sa mga, kumbaga yung mga frontliner. Tama naman kumbaga lahat ho yan, isa-isain ho yan. Kaya nga yung pagitan ho ni Vice President Lenny at saka ho ni Digong na dapat daw ho magpabakuna. Kumbaga ang pwedeng sumagot ho niyan, si Presidential Spokesperson na Attorney Harry Roque mga kaibigan. Oras sa Pilipinas sa 3:40 ng hapon. Ang oras at sa inyo ng PCSO. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina.
ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation